1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mamasam Vlog, araw-araw, lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, thank you sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, balita nga yesterday sa social media, ang second edition ng MGI All-Stars. So, nagulat ang lahat dahil katatapos lang ng MGI All-Stars, tapos meron na kagad na pa-announcement ang MGI. This coming Saturday ay i-announce nga nila kung kailan at saan magaganap ang second edition na MGI All-Star. Siyempre, for sure, dito pa rin yan sa Bangkok, Thailand. And then, kung anong date, ayun, malalaman natin siya. Sabing ganon, maraming naloka. Sabing ganon ni Kaylin Trajano. Hindi pa daw sila nagiging malamig na bangkay ay may kapalit na kagad na announcement na ganito. To be honest, we have to understand na ang MGI All-Stars ay gagawin siya twice a year. So, hindi siya yung annual pageant. It's about beauty game show, ganon. So, may tuturing ko siyang katulad siya ng mga Pinoy Big Brother, American Idol, na parang sa isang taon, 2 beses. And then, ayun, ganon ang judges, ganon pa rin yung host. Pero ngayon, sabi nga ni Mr. Nawat, etong second edition, magpapalit siya ng hurado kasi hindi niya nga daw nagustuhan ang mga ilang hurado. So, parang feeling ko, papalitan niya dyan si Lupita, papalitan niya dyan si Osmel, papalitan niya dyan si Omar, at baka mapasama din si Isabela Minin. So, tingnan natin kasi 3 or 4. Pero parang feeling ko, sure ako sa 3. At kung sino man yung 3 yon, baka ayun nga sila Osmel. Kasi sila yung mga parang sumira doon sa edition ng first edition ng MGI All-Stars kasi kaya naging maintriga ang MGI because of them. And then of course, papangit ang reputasyon ng isang pageant kapag may mga ganitong issue, diba? So yon. And then hindi ko alam kung ganun pa rin ang magiging mechanic ng games kasi marami nga nagrereklamo na sabing ganon, ang dami daw botohan. So hindi ko alam kung magiging ganon or babawasan niya. So malalaman natin yan kasi syempre may first edition. Hindi naman niya din alam kung ano ang magiging takbo ng sistema. And then, of course, may second edition. Tapos sabing ganon, dapat daw ba ang sasali dito ay may 12 million para daw manalo or makarating sa second runner-up? Hindi yun ganon, guys. Ang dapat lang ay may suporta. May supporters ang kandidata. At the same time, malakas din ang kanyang performance. Kasi kung iisipin mo, 70% sa judges, 30% pa rin sa audience. Kumbaga parang malaki pa rin yung porsyento ng judges kasi 70% Kung iisipin mo yung 70% ay malaki yun, di ba? So, doble ng 30%. So, malaki pa rin yung desisyon ng judges. And then, ang akin lang, support lang. Support lang doon sa kandidata, and then alam dapat kung paano lalaruin yung competition, kung kailan at saan magbabaksak para sa kandidata. Ganon! So, yon. So, good luck and wish all the best para sa
magiging next MGI All-Stars candidates natin from the Philippines. Di ba? So, I'm so excited. And then, sabing ganon, mananatili kayang host sila Michelle D, Emma Tiglao, at saka ito nga si Danilo. Ang alam ko si Danilo, parang medyo alanganin niyo dyan si Mr. Nawat kasi nga parang hindi nga gusto yung pag-host ni Danilo. Hindi nagwo-work kahit may kasama na. Baka si Emma Tiglao, ayun, kuhanin niya at saka si Michelle Di manatili. Pero let's see kung ano ang magiging plano ni Mr. Nawat in the future dito sa MGI All-Stars. Kung natuwa si Mr. Nawat kay Michelle Di sa pagiging host niya, edi sa next year, sa next edition, si Michelle D pa rin ang magiging host. Ganon. So, alamin natin yan very soon. At good luck sa new edition ng MGI All-Stars. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato natin sa Miss World. Naghahanda na. Yes, malapit na nga ang Miss World. Ito ay magaganap this coming August sa Vietnam. And then, ilang buwan na lang ang pagpiprepared ni Asia. And then, ngayon, ayun nga, si Asia ba ay talagang prepared para sa competition na to? Makuha kaya niya ang corona? To be honest, I'm so excited for her dahil, alam mo yon, yung qualification na tinatawag na Beauty with a Purpose ay nandiyan kay Asia. At lahat naman tayo gusto natin makuha ang second crown ng Miss World. And then, ayan, may pambato tayo na mayroong legit na, advokasya. And then, malakas yung laban. Naniniwala ako na kaya ni Asia na sumabay, lumaban, pumalo dito sa competition ng Miss World. And then, tingnan natin kung makukuha niya yung second crown. Ako tingin ko malakas yung chance ni Asia dahil sa kanyang advokasya. Pero syempre, kailangan pa rin mag-prepare ni Asia sa mga ilang aspeto ng competition. So, katulad ng halimbawa kung paano niya ipipresent yung sarili niya, ano ba yung mga gagamitin niyang mga wardrobe para ma-impress at magmas mukhang reyna siya. Kasi at the end of the story, competition pa din to. Diba? So, yon. So, I hope na maging prepared dyan ng bonggang-bongga si Asia. At ayun, masungkit natin ang inaasam nating corona dito sa Miss World. So yun, good luck sa atin at malapit na yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, another kitot daw para sa Miss Cosmo. So, ang unang Miss Cosmo ay from Indonesia. So ngayong taon na to, makuha kaya daw uli ng Indonesia ang titulong Miss Cosmo. So, kasi kamukha daw ni Kitot at Kitot din daw yung pangalan, no? Di ba? So, ako para sa akin, depende. Depende sa magiging laro ni, ng bagong Kitot. Depende sa magiging eksena niya. Depende sa, alam mo yon, sa lahat ng takbo ng sistema at sa mga makakalaban niya. So, syempre, alam naman natin ang Indonesia ay isa sa mga favorite ng Miss Cosmo at hindi mawawala yung pagdududa natin. Ako, mukhang papanigan na naman to, ha. So, yun. But, syempre, laban lang at magtiwala sa itatapat natin, syempre, sa kanya. And then, ayun. So, preparasyon ang kailangan niya para makuha niya yung titulong Miss Cosmo uli sa pangalawang pagkakataon. And then, naniniwala naman ako na nagpiprepared naman yan. Mukhang kitot lang yan ngayon, bukas maganda na uli yan. So, yun. So, alam mo, laban lang, di ba? So, yun. Sabi ng ganon, mukhang utot daw. Sabi ko, grabe naman kayo. Hindi, maganda naman siya. Siguro, ganon talaga yung tema nila pag lumalaban sila sa mga national pageant nila, nagmumukha silang kitot. Tapos, pag lumaban na sila sa international, in fairness, makikita mo yung ganda nila. Yung ganda at yung talino, nagta-transform talaga sila. Di ba? So, yun. So, kayo talaga, basta support na lang at wish all the best na sana magawa nila yung best nila pagdating sa international stage ng Miss Cosmo. So, good luck, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Yamilex Hernandez sa Miss Grand International All-Stars nagsalita na about sa kanyang saloobin na feeling niya nga ay parang naging unfair si Omar sa kanya, kaya daw siya hindi na pumalo sa sumunod na eksena. So, yun sa top 5. Ako, to be honest, nagagandahan ako dito kay Yamilex. And then,
I feel na parang siya talaga ang talo sa competition na to. Alam mo yun, yung sobrang talo niya, parang ang laki siguro ng gastos niya kasi nag-prepare siya sa lahat ng aspeto. Dumating yan dito na Reynang-Reyna yung dating, tapos yung mga eksena. Pero kasi nakita ko din na si Colombia talaga, yung dumating si Colombia, parang may dumating na Reynan, parang andyan na siya. And then nalungkot ako kasi parang feeling ko deserve ni Yamilex na pumasok o pumalo sa top 5 ng competition, pero wala tayong magagawa eh. So, dikdikan yung labanan ng competition eh. Kumbaga parang yung mga nasa top 5 talagang masikip. Alam niyo kung may tatanggalin ako doon sa top 5, syempre si Vietnam at papasok ko si Yamilex. Dahil sa totoo lang, kung ikukumpara ko yung trabaho ni Yamilex at yung trabaho ni Vietnam, I go for Yamilex. Sa totoo lang kay Dominican Republic. Kasi yung beauty, number one. Tapos yung presentation, ang ganda-ganda. Yung parang ano ba? 'Di ba? So kung iisipin mo, deserve ni Dominican Republic na makatungtong sa top 5 pero ginawa lang din yung top 10. Ano ba? Nakakaloka. So, nakakalungkot dahil ine-expect ko na makakapalo to sa top 5 at sa totoo lang, sa top 5 na natawag dyan, talagang si Vietnam ang kailangan tanggalin at ipalit si Yamilex. Sa totoo lang. So, para sa akin, si Yamilex ang isa sa mga dapat nandiyan sa top 5 ng competition. Pero, alam naman natin na madami din kasing trans na pumasok dito. Kaya parang feeling ko, sa simula pa lang ng competition, meron ng posisyon ang isa sa mga trans na nagkukumpit dito sa MGI All-Stars. Kasi, parang feeling ko kumbaga parang reserve yung posisyon na yun para sa mga trans kasi gusto nila nang bigyan ng spotlight, gusto nila sabihin na fair sila sa mga transgender, and then yung apat na girl, ayon, talagang doon talaga sa competition. And then nakakaloka kasi parang so sad. Parang gumastos siya talaga para sa laban na to. Pero ngayon nga, ini-invite siyang sumali uli sa Miss Grand International. So, parang feeling ko, yes, pwede. Bakit hindi? Yung beauty niya, yung actions niya, very Grand International. So, kung hindi siya pwede sa All-Stars, try niya sa Grand, di ba? Pero kasi ang sakit nun eh, na alam mo yun, lumaban siya ng todo-todo. But tingnan natin kung makukonvince siyang sumali sa Miss Grand International. O, di ba? So, yon. And good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga Man of the World, nag-start na ang competition at ito nga pinag-uusapan nga ang lakas ng Mexico at ng Pilipinas. So, Mama Sam, tingin mo, sino ang mag-uuwi sa kanila ng titulong Man of the World? Nasa kanila ba? So, depende sa execution nila, depende sa ipinapakita nila sa laban. So ako, para sa akin, malakas yung chance ni Oliver na makuha ang Man of the World, but depende yon kay Oliver kung paano niya ipapanalo to. But it's time na rin naman na manalo ang Philippines. Para sa akin, ang lakas ng potential talaga ni Oliver na masungkit ang titulong Man of the World this year. Pero ang matindi niyang katapat dito, syempre si Mexico. Para lang yan nangyari noon kay Kenneth Cabungcal na si Sergio ba yun? Si Sergio ng Venezuela at saka ng Philippines. Pero tiwala ako kay Oliver na well-prepared siya. Tiwala ako kay Oliver sa ipinapakita niyang kagwapuhan. Tiwala ako kay Oliver na pinagandaan niya to ng bonggang-bongga. Kaya, laban Oliver, kaya mo yan. Di ba? So parang piling ko masusungkit niya yan. At naniniwala ako na talagang kumbaga parang kakabog sa competition. Kaya wish all the best para kay Oliver. And good luck din syempre sa pambato ng Mexico. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Michelle Arceo, may pasabog. So ito nga, nag-post nga si Michelle Arceo sa kanyang social media na
big announcement. So, hinihintay natin kung ano yung big announcement na yon. Kung eto ba ay magkukumpit na ang Michelle Arceo sa international stage. Kasi medyo parang siya na lang ang hindi pa nakakapag-compete sa mga naputungan ng corona nung nakaraan taon under Arnold. And then, I hope na sana ito na ang hinihintay natin para kay Michelle Arceo. Marami nagsasabi na si Michelle Arceo ay pwede sa MGI All-Stars. To be honest, yes, pwede. Pero wala daw planong sumali si Michelle Arceo sa MGI All-Stars kasi meron siyang lalabanan na pageant. And then hintayin natin kung anong pageant to at kailan at kung saan. So, standby tayo para sa suporta kay Michelle Arceo sa magiging compete niya sa international stage. So, wait tayo ng announcement nila, di ba? So, yun. So, parang feeling ko, ayun yung sinasabi niyang big announcement. So, I'm so excited for Michelle Arceo at laban yan. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan din sa social media, ang National Director ng Miss Charm para sa Mexico na si Lupita Jones ay kinancel na daw. Kinancel na ni Lupita Jones yung kanyang franchise dito sa Miss Charm dahil ayaw niya yung patakaran na ang girl na Miss Charm ay lumalaban daw sa ibang pageant. So parang nagalit niya ito yung organization na-impier na si Lupita. So kinancel niya na. So alam niyo naman si Madam Lupita ay istariray at kapag ayaw niya. Pero ang akin sana matuto siyang rumispeto din sa kung ano yung gusto ng national director niya, national, international organization, kung ano yung gusto. Hindi yung kung ano lang yung gusto niyang masunod, di ba? Kasi hindi naman siya yung director eh. Kumbaga parang, yung ibig ko sabihin, hindi naman siya yung may-ari, hindi siya yung CEO na masusunod kung ano yung gusto niya, di ba? So yun, ito talaga si Madam ayaw talagang ayaw pumirme. Nakakaloka. Pero ayun nga, hindi natin alam kung sino yung susunod ng National Director ng Mexico para sa Miss Charm at hindi natin alam kung may Miss Charm ba. O, hintayin natin kung kailan ang pageant na to. And then tinawag din nito na parang hindi siya tiwala sa organization sa ipinapakita daw ng Miss Charm, yung behavior daw ng pageant, yung mga tipong ganun. Dahil sinabi ni Madam Lupita. Pero wala naman din namang reaction ang Miss Charm organization sa sinabi ni Lupita. And then ito naman si Lupita ay parang baliwala lang na sige umalis ka na kung gusto mo. So okay nga yun, di ba? Walang toxic doon sa organization ng Char. Ganon, nakakaloka. Anyway, good luck kay Lupita at wish all the best syempre. So ang kanya lang ay yung para sa pakanan ng kanyang kandidata. Naiintindihan ko naman, doon siya nakafocus, di ba? Sa kapakanan ng kandidata. At para naman sa sumunod na chika, ito nga pinag-uusapan ngayon sa social media, Imelda. Nakuna na nakakaloka. So, ito pala ay si Imelda ay buntis niya. Wala pa tayong confirmation pero sa post kasi may nagsasabi na buntis daw to si Imelda nang lumaban ng MGI All-Stars at nakunan daw dahil sa stress. So, ako para sa akin, bakit siya sumali na alam naman niyang buntis siya? Una sa lahat, kung alam niyang buntis siya, sana hindi siya sumali. Kasi ito nga yung sinasabi ko, ayoko na may sasaling buntis sa mga pageant. Kung tutuusin, dapat tigilan na natin yan eh. Yung mga okay lang na pregnant woman, okay lang na single woman, yung mga ganon. Kasi pag meron ka ng commitment or may isang anak ka na, or hindi ka na married ka na, or may baby ka na, or buntis ka, huwag mong ilagay yung sarili mo sa alanganin. Kasi parang feeling ko, kung ano man ang mangyari sa iyo dyan, syempre, yung stress ng pageant ay napakalaki. Bakit mo naman isasalang yung sarili mo, di ba? So ako, para sa akin, ay mali kung sakaling buntis siya. Pero kung hindi niya alam, wala naman tayong magagawa, di ba? But nakakalungkot sa side ni Imelda. Natalo, nawala pa yung baby, di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung kumpirma to, pero kung totoo to,
nakikiramay tayo kay Imelda at nakakalungkot na balita, di ba? So, hindi ito magandang balita. And then, ayun lang din, sa mga girls na nagko-compete, na gustong mag-compete, kung married na kayo, parang utang na loob, huwag na kayo sumali sa pageant. Kasi parang feeling ko, dapat mag-focus kayo sa magiging anak ninyo. Iba ang stress ng pageant, sobrang laki. And then parang feeling ko, i-focus nyo yung sarili ninyo, sa asawa ninyo, sa anak ninyo, sa mga negosyo ninyo, sa buhay ninyo. So yun na dapat naka-focus ang ang buhay ng isang married woman or may anak or kung sino man, di ba? Kasi para sa akin, ang pageant ay para lang sa miss. Sa miss lang talaga siya. And then, sa miss kasi parang wala kang ibang iniisip kundi sarili mo lang. Ma-stress ka man, okay lang kasi parang alam mo kung paano i-handle. Pero kasi kung may baby ka, tapos may nangyari sa baby mo, tapos nasa pageant ka, o diba? So, hindi ka magiging panatag. Kumbaga, parang much better na parang dapat bago ka mag-asawa, gawin mo na ang lahat. So, sumali ka na sa pageant, kumembot ka na dyan, mga ganon. Para pag nagkaroon ka na ng baby, stop ka na at mag-focus ka na sa baby mo. Kasi, hindi naman sagot sa dream mo yung pagsali ng pageant. Kumbaga, parang isa lang to sa mga, kumbaga parang ginagawa ng isang dalagang babae na magkukumpit sa isang pageant, di ba? So yun, ayun lang yung akin ha. Hindi ako agree doon sa mga married woman, single woman, lalo na sa mga single, syempre dapat kasuhin na nila yung anak nila, di ba? Kawawa naman. Kung may asawa ka naman tapos magpa-pageant ka, ano yun, dala-dala mo si asawa mo, paano pag ikaw nanalo? So, syempre may responsibilidad ka mahati, di ba? So, ganun lang ang akin. Pero kung gusto nila sumali, bahala sila. So, yun. So, nakakalungkot na balita about kay Imelda. I hope na sana okay lang siya at sana ay maging okay ang lahat. So, pag-pray natin sa Imelda at sa kanyang kalagayan. At medyo nakakalungkot talaga, no? So, yun. So, nalulungkot ako for her. So, laban lang Imelda. God bless you and wish all the best. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam, thank you guys.